Tuloy pa rin tayo dito sa pag-alaala kay Super Grandmaster Daniel Naroditsky o si Dania, ang kilalang-kilalang theoretician, marami pong naiambag sa USA, content creator, streamer, malaki po ang naiambag niya talaga sa progress ng USA chess. Katatapos lang ng rapid section ang nag-champion ay si Sindarov. At ngayon naman, mga higanting content creator, mga kamatsas, ang nagsalpukan ngayon. Invitational, no? Nandito sila Gatam Chess, si Danny Range ng chess.com, CEO, Andrea Botes, mga higante. Eric Rosen, nandito po, si Chessbra, yan. Pero 2 games lang po i-analyze natin muna ngayon, mga kamatsas. At bago natin i-analyze yung kanilang mga matinding laban, sagutan muna natin yung puzzle na iniwan natin kahapon sa ating last upload. Hatid sa atin ng Internet Chess Club application. Ito po yon, it's black to play, mga kamatsas. Papaano ipapanalo? Congratulations po sa mga nakakita ng Rook H8. Ang threat ay Rook H1. Mamatyasin ang White King, kaya agad umaksyon dito ang White para walang Rook H1 coming. At pagka kinapture yan, libreng knight, may capture sa tore. Kumbaga, okay, basta walang mate. Tanggap na yon. Yun nga lang, may Rook takes F7 at may pass po ng White. Pagka kinain ito, magkakaroon pa ng buhay ang puti. Pero, ang hindi nakita ng puti, may Rook H1 sacrifice at may Bishop H2 matchas ang White. Napakagaganda po ng mga pan-training puzzles dito sa Internet Chess Club application. Pampahaba ng calculation, pampa-clear sight sa imagination. Download yours now, mga kamatsas. No? Libre lang po ito, walang bayad, libre lang din ang paggawa ng account, magagamit nyo na pang training. Internet Chess Club application, ito po ang logo niyan. Download nyo na po, mga kamatsas, sa inyong mga smartphones, laptop, may site din ito. Okay, ayan. Sa unang salpukang laban ng mga higanting chess content creator, Danny Range ng chess.com, may-ari, CEO, at Levi Rosman, ang most subscribed YouTube channel sa buong mundo. No? Magi 8 million subscribers na yata siya sa YouTube. Nako, tulungan nyo naman akong mapataas yung natin, subscribers count, mga kamatsas, para pansinin tayo. Baka maimbitahan tayo pagka tumaas ang subscribers natin. Yan, pasuyo lang po. Tulungan nyo ako dyan, mga kamatsas, no? Okay. Ang ginawa ni Danny, nag-E4 at nag-C5 naman si Gatab. Knight F3, Knight C6 Sicilian, binuksan ang Sicilian, kinain-kain. Knight F6 develop, threat ang pawn sa E4, Knight C3 at nag-E6 lang. Normally, nakikita po natin dito yung E5 diretso, no? Tapos magda-Knight D B5 papunta sa tinatawag na Sicilian Sveshnikov variation. Pero dito nag-E6 lang. Okay? Linyado to control D5, tapos may idea na madalas yung bishop nilalagay yan sa B4 o kaya sa C5. Diyan nilalabas yan. At agad tumalon dito si Danny, threatening Knight D6 check. Pero lumihis dito ng linya talaga si Gatam. Nag-bishop C5. Winelcome talaga, in-invite niya talaga na talunan siya ng knight sa D6. Normally po kasi, no, atras lang po ako, normally ang linya po dito D6. Tapos magbi-bishop F4, tapos mag-E5, then bishop G5, A6. Yan po ang pinaka-normal setup ng Sicilian Sveshnikov. Pero dahil ito nga po ay blitz, nilagyan ni Gatam ng elements of surprise, bishop C5, tinalunan, knight D6, king E7, at kinapture po ang bishop, rook takes, at saka nag-bishop D3. FYI, mga kamatsas, for your information, ito pong si Danny Range ay international master. Hindi rin po basta-basta yan, ha? Si Gatam Chess IM, katulad po natin. Ayan, pag bishop D3, parang ang idea dito ni Danny Range ay, okay, nakain ko na yung bishop mo, yung king mo nagalaw pa, di ka na makakapag-castling, and may bishop pair ang puti. So yan ang nakikita kong logic katwiran dito ni Danny Range. Nag-queen C7, yun nga lang dito, medyo nagbabadya dito ng something tricky attack. Ito pong si Gatam, mahilig sa mga tricky ito Kasi nakalabang ko na to, mga kamatsas, kaya kilala ko yan. Nakailang games din kami yan dito po nag-A3, yun lang, mga kamatsas. Dito questionable para sa akin yung A3. Kasi unang-una ko knight B4, hindi naman dapat katakutan kung makain yung bishop. Supported naman yan. Bishop B4, hindi rin dapat pigilan.
Kung ang purpose ng A3 ay magbi-B4, magbi-bishop D4 naman. Parang alanganin po ako sa A3 talaga. So parang mas preferred ko mag-H3 muna or mag-castling sa ganitong situation. O yan. Pero dito nag-A3, nag-H5 na si Gatam. So talagang meron siyang niluluto, tinatahi kumbaga na plano at nag-bishop G5. Tamang duda talaga si Danny, no? Ayaw niya mag-castling. Pero silipin muna natin mga kamatsas, Pag nag-castling kasi, ito po yan. May knight G4. Yan yung niluluto niyang atake. O kapag nag-G3, obligado naman, Para mamamatyas Kailangan i-G3, tapos magna-knight CE5. Na dito, sunod-sunod na ito, yung mga trick shots dito. Halimbawa, kung mag-H3 para paalisin, may knight takes F2. Okay? Konting pasada lang po mga kamatsas. Pasensya na po kung naiinip kayo pero gusto ko maliwanagan kayo dito. May knight G4. Tingnan nyo po gaano kabibigat ang suntok niyan. Aray ko ang tawag dyan. Pagka kinapture po, aray ko. Matyas. Pag King F1, kain ng tore, matyas. Pag nag King H1, kain ito, matyas pa rin. Nakita nyo kung gaano ka-dilubyo, gaano ka lala. Ang lala. Okay. Kaya dito, hindi masubok-subukan. At tama naman po natumbukan naman, ang tira dito H3 or Bishop G5. Nasa option din naman yan ng computer. Pero H3 po talaga gusto ko dyan para ma-prevent kagad yung mga ganun-ganung ideas. At nag-Queen B6. Ayun. Tineret ni Gatam yung pawn sa F2. At the same time, may threat din sa pawn B2. Pinaslingan lang po. Good move by Danny Rensch. At kinapture talaga. Malakas ang loob ni Gatam, pinasok niya talaga. Queen takes B2. Parang Sicilian poison po, At nag-knight A4 naman si Danny Rensch. Kumbaga parang naging mainit siya sa double attack na yan. Pero mga kamatsas, atras ko lang po, kitang-kita naman sa evaluation bar, bumaba ang evaluation bar, lumamang si Gatam. Pero ito po ang accurate. Kung accurate ang pag-uusapan, Queen D2. Yan ang perfect move. Perfect yan. Para syempre, ayun rook is coming, itatrap ang queen. At halimbawa, mag queen B6, may knight A4 na po. Saka hahabulin. Magku-queen A5 para queen to queen. Takes, and then E5. Ayun. Tapos ang laban mga kamatsas. Para sa isang pawn sa B2, isang pyesa ang matatangay. Tapos ang laban, may E5 na pala, Once na ang knight malihis, may E5. Okay. So ano lang po 'yan, ilan lang po 'yan sa mga paglilinaw natin sa opening clarification. So pag queen takes B2, balik po tayo sa nangyari. Nag-knight A4 kagad si IM Danny at nag-queen E5. Ayun, may threat sa bishop. Ang sarap sanang i-F4 pero hindi pwede dahil may bishop na nagpipin sa king. Pero masarap sana makaganon para may depensa na, may atake pa. Pero nag-queen D2 lang. Ayun, nako, lalong lumala ang evaluation bar. Pumabor kay Gatam. Bishop D6, good move. Ayun, may threat sa H2. Threatening, matyas. Nag-G3. Yan, para po sa inyong kaalaman, baka nasa isip nyo, Coach, bakit ayaw pang salubungin ng F4? May atake pa. May Queen D4 check, tangay ang knight sa A4. Okay po mga kamatsas, klaro tayo dyan. Kaya walang magawa si IM Danny, nag-G3 lang siya at nag-H4. Talagang si Gatam, todo bomba, And nag-Bishop F4 na para maawat-awat naman ang strong pressure ng diagonal at nag-Queen to D4, Bishop takes, Queen takes, and nag-Rook A B1. Ayun, para may kain doon sa B7. Kinapture lang po ang G3, kinapture ng H-pawn, at nag-B6, syempre, lamang tiyan yan ika nga para masuportahan. Knight C3 bumalik. Hindi ba pwedeng kainin na yon? Nag-Queen E5 muna. Grabe, medyo tricky O kasi kung kakainin yun, medyo parang malilihis lang sa topic At nag-Queen E5. Okay. Okay. Mas gusto ko yung Queen E5 kumpara sa Queen takes. Kasi ang plano ni Gatam, gagapang yung Queen to H5 and magdi-deliver ng strong mating attack sa H2 or sa H1. So yan po yung plano, Mag-i-slide yung Queen to H5. At dito, nag-Rook to B5. Okay. To prevent Queen H5. So yung Rook B5 para ma-atake ang Queen. At dito mga kamatsas, incredible, brilliant shot ang binitawan
ni Gotham Chess, si Mr. Sacrifice, The Rook! Doon siya naging famous sa sigaw niya, no? Rook B5, ano po kaya dito? Parang puzzle ba? Parang puzzle, ika nga ng aking ka-teammate na taga Davao noon. Puzzle na yan, sabi nga. Ano po kaya magandang tirada dito? Brilliancy prize talaga yung tira na yon. Guess nyo po, sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start! Maraming salamat po mga kamatyas. Congrats sa mga nakakita. Boom! Knight D4. Dito ngayon, nag-apply yung the best defense is to counter attack. Na-apply po ni Gotham yung perfect Knight D4. May atake pa sa tore. Pinapasubo talaga ang queen ng buong buo sa E5. Wow! What a shot! Knight D4. Ngayon, walang nagawa si Danny. Gumano na lang ng tore. Naku po. From 48 seconds, pagtira 11 seconds na lang kitang-kita, napaisip talaga siya. Pero isa-isahin natin. Alam ko po naghahanap kayo ng clarification dito, no? Pag kinapture kasi ang libreng reyna, magna knight F3 check. Aangat king G2, may knight takes D2. May threat sa tore at hanging ang knight. 'Di ba? Pupunta yan dito, syempre kailangan ko counter eh. Tapos magna knight to G4. Grabe yung mga combos pala. Wow! Ganda no? Ganda. O ngayon, saan pupunta ang tore? Pupunta dito sa B5. And then rook H2. Pupunta yan dito, king G1 force, knight F3 check, and goodbye, Matchas. Woo! Grabe. Ang ganda ng continuation. Bravo! Mapapabravo ka talaga. Okay, balik tayo mga kamatyas, no? Kaya hindi pwede talagang pasukin yon. Sa salitang Tagalog, magkaka-leche-leche ang sitwasyon ng puti talaga, no? Kaya nag-rook B1 dito, maubos-ubos ang oras. Buti nga nakita pa ni Danny yan, ano? At dumiretso pa rin ng knight F3 check, king G2, knight takes queen, rook takes queen, and then rook takes, yun nga lang. Yun nga lang, no? Unfortunately, one piece down pa rin pala talaga. And then nag-rook D5. Bakit may rook D5 ba dito? Pero sa madaling sabi po, dito po ay totally resignable for white. Nanalo po si Gotham Chess kay I am Danny Renz. Ganda ng ginawa ni ni Gotham nakalaro ko na to ilang beses na eh. Ilan ang points namin sa amin pong series of matches, lamang akong isa. Nakalamang ako kay Gotham ng isa. Dami na namin laro nito eh. Nung una pa siguro may mga 10 na. Lamang lang ako ng isa. May bullet tapos meron kaming blitz. Yun. Ngayon naman, sunod natin. Laro ng isa pang higante na chess content creator sa buong mundo. Ito po. Shah Sagar ng Chess Base India. Ayan, na-meet ko po yan. Napakabait niya, napaka-humble mga kamatyas. Please support Chess Base India. Grabe. Down to earth, very humble person si Saga Sagar. Tuwan-tuwa po ako nung na-meet ko, kahit maliit lang po tayo na chess content creator, pero grabe siya mag-accommodate. Na-feel ko na parang napakasaya ko mga kamatyas. Parang, alam mo yun, parang napaka-normal niyang tao, pero tinitingala ko siya, nire-respeto ko siya kasi millions of subscribers siya buong mundo. Grabe. And then, itong si Alexandra Botes, no? Ano ba yung sumikat dito mga kamatyas? May sikat na ano to eh. Yung Botes Sacrifice ba yun? Botes Gambit? May Botes Gambit to eh. Oo, sikat na sikat din. Ano? Ayan, sana mapanood ito ng ating kaibigang si Shah Sagar. No? And isasend ko sa kanya yung link kasi may WhatsApp ako eh. Nagkaka-communicatean kami. Ayan. At nagpapasalamat ako kasi ang ganda ng picture na yan, mga kamatyas. So, siya kumuha niyan para sa akin. Nung nagpa-picture ako kay Wesley, kinuhanan din pala ako. Ayan o. Yan. Salamat sa iyo my friend, Shah Sagar. And then, okay, so simulan na kagad natin ang ginawa dito ni kaibigang Sagar. Nag-knight F3, knight F6, G3, G6, B3. Wow, double fianchetto system. Bishop G7, Bishop B2, C5, C4, B6, Bishop G2, and then Bishop B7. Castle, castle. Okay, knight C3, so double fianchetto system. And the knight C6, D4. Okay. So, para siyang symmetrical English
pero naka bishop b2. Double fianchetto system. Knight takes d4, knight takes. Okay, kumapture muna dyan. Takes. Ayan. Ito pong si Alexandra Botes, marami nagkakagusto dyan kasi, alam nyo, beautiful ika nga, no? Attractive woman, no? Si Botes, kaya maraming nagkakagusto dyan. Starring talaga yan at napakalaki. Millions of followers and subscribers din po yan. So, after queen takes d4, nag-d6 dito, si Alexandra. So, ang ganda pa rin. Solid pa rin, ano? And nag-rook FD1. So, sa ganito pong idea, mga kamatsas, hindi natatakot ang white na although ang bishop nandyan to attack the queen on d4, pero hindi basta-basta yan parang saan pupunta? Saan pupunta? Dito or saan man? Simply queen h4 o kaya queen f4. So, queen h4. So, useless kung iaalis yung knight sa f6 para magkaroon ng atake. So, rook fd1 lang. So, simply to develop lang yung tore. Queen d7 develop, and then rook ac1 and rook ac8. So, okay na. Kompleto na developments ni kaibigang Sagar. At nag-queen e3. Yan. Queen to e3. Ano idea? Okay. Para makaiwas lang sa diagonal na. Nag-queen e6. Queen to queen. Hamon. Exchange ng queen. Kinain. Okay. So, it's a matter of endgame battle na, mga kamatsas. And then nag-f3. Okay. Idea is to prevent knight e4. At the same time, may e4, no? e4 to control d5. At nag-knight d7. Alright. And then nag-rook c2. Knight c5. And then nag-knight b5. Alright. So, exchange ng mga bishop. Ayan. Segue lang uli ako, mga kamatsas. Di ko mapigilan Pagkatapos po ng Hong Kong, dumiretso ng Lima, Peru. Ang Chess Base India, 3 sila Yung kasama niyang cameraman at yung asawa niya. Tapos, after ng Lima, Peru, nagkaroon doon ng marathon chess. Talo naman ng USA. Sa Charlotte naman ginaganap ito. Grabe ang Chess Base India. Around the world, walang pahinga, no? Travel around the world, grabe Chess Base India. Nakakabilib. Knight b5, inatake po ang pawn a7. a6, okay, paalis lang sa knight. Kinapture, capture, and then knight c3, a5. Wow, galing din tumira ni Alexandra, no? Oh, solid para walang b4. Solid. Actually, equal nga evaluation bar Knight b5, king f7. Okay, so yung king f7, para yung pawn sa e6 ay mas secure na hindi basta-basta maaatake. And then h4. Okay, idea is to play h5, then rook h1. h5, okay, to prevent h5. Rook d2, e5, knight a7, rook a8, knight b5. Parang medyo, syempre blitz ito, no? So parang to gain time, so knight a7, then knight b5. Nag-knight e6, ayan na mga kamatsas. Nag-knight c3 ulit, okay, to prevent a4. Nag-knight d4 at nag-e3 and knight e6. Ayan, nag-i-English ako ng konti, mga kamatsas kasi alam ko mapapanood ni kaibigang Sagar ito O, isa-send ko kasi sa kanya yung link. Kaya pagpasensyahan nyo na ako, mag-English ako ng konti para kahit paano meron siyang idea sa mga sinasabi ko. Knight e6. Pero ang problem dito, mga kamatsas, merong weak b6 dito yung black. That's the one of the targets, no? Yung b6, d5, b5, nag-knight e4. Okay, knight e4. What's the idea of knight e4? F4 mamaya, no? F4, then controlling g5 square. Rook a b8, preparing to play b5, break the queenside pawn structure. Rook d5, okay, to prevent b5. Knight c5, okay, to challenge the knight. Knight g5 check, king e8, f4, okay. Okay, to attack the e5 takes. Okay, next plan is to play rook e1. Ayun. To pressure e7, d6, nag-rook f6, rook e1, okay? To give pressure, rook b7, early support, and rook e3. Okay, waiting. King d8, a3. Okay, yun po ang purpose ng rook e3, to play a3, no? To support the b3, and in order to play b4, to kick the knight out of the strong square. Solid square. Rook a7 para pag nag b4 kain-kain, then mapasok yung rook to create some attack. And b4 pa rin, pinasok pa rin. Takes, and then rook a2 check.
King F3, Knight A6, okay, para maproteksyon na ng B4. Rook B5, okay, support the B4, attacking the B6. Rook A4, okay, kumounter. Rook B3, okay, supports the B4 pawn first. King C7, okay, so to protect the B6. At nag-Knight E4, inatake na po yung Torre, Rook E6. And wow, yeah, I like Knight C3 to attack the Rook. Rook E1! What a move! She missed the big shot. Okay. Better was Rook A1. Okay, simply Rook A1. But still, I believe White is winning because following with the Knight D5 and attacking the pawn B6. Okay, I believe still winning for White. Okay, but then Rook E1, super blundered move. And then Knight takes A4. Andrea Botes resigns. Fantastic game. Okay, my friend Sagar, I hope you can watch this video and then please put some comment. And for sure, our subscribers here in the Philippines will like your comment. Okay, please put some comment down below, my friend. Okay, congrats to I am Sagar. So far, the ongoing battle here in Blitz section, ito po ang standing mga kamatyas. Okay, nangunguna si John Bartholomew. Ayan, with 4 points. Eric Rosen and Dina Belenkaya. Wow, si Dina, malakas ano? Julian Song, Danny Rench, Gatam Chess, GM Aman, okay, from Chessbra, only 1 point ha. Sagar 1 point, Alexandra Botes 0.5 and Andrea Botes. Wow, the sisters. Yan po mga kamatyas ano. Pipili pa tayo diyan ng iba pang mga games sa mga interesting no. Grabe tong Bartholomew no. Kilala nyo ba yan? Alam ko content creator siya pero hindi masyadong matunog sa akin eh. Gatam Chess talaga, Eric Rosen, yung Botes sisters and then of course yung ating kaibigang si Sagar no ng Chess Base India. Yan ang mga malalaki talaga na kilala ko eh. O Danny Range, yes, chess.com CEO yan eh. Okay, mga kamatyas, so hanggang dito po muna at subaybayan pa natin yung mga iba pang paparating. Mamaya po, laro naman ng Masters Blitz, lalaro uli si Wesley So. Actually, nakita ko po yung standing ranking, no? Number 1 si Wesley So, siya ang seed number 1 na lalaro sa Blitz. Kaso 2 AM pa ang start mga kamatya. So abangan na lang natin kinabukasan ha. Gawan natin ng content. Maraming salamat po at magkita-kita pa tayo sa mga susunod pa nating chess updates. God willing.